Sa mundong ating ginagalawan, tiyak na lahat tayo haharapin si kamatayan. Pero hindi lahat payapang lumilisan. Yung iba, mapait ang kapalaran. At karumal-dumal ang sinapit na katapusan. Pero paano kung ang malagim na nakaraan patuloy tayong binabalikan? Hindi pa tapos ang kwento ng mga katatakutan. Mga kwento ng kababalaghan na hindi lang daw basta hango sa kwentong bayan, kundi base raw sa malagim nitong nakaraan. I wonder, Handa na ba kayong harapin ang multo ng nakaraan? Dito sa bayan ni Juan, may ilang krimen na talaga namang kahindik-hindik. Kaya ang mga biktima animoy hindi matahimik. Mga kaluluwa na tila naghahanap ng hustisya. Ang isang bahay sa bayan ng Santa Rosa, Laguna, naging saksi sa isa sa walang awang pagpatay sa isang pamilya. At makalipas ang ilang taon, ang sinasabing pamilya patuloy pa ring nagpaparamdam. Ang bahay na kinatatakutan ng ilan makalipas ng ilang taon, naging paupahan at nagsilbing tahanan para sa pamilya ni Cyril. Ngunit kagaya ng naririnig sa kwento, maski raw sila nakakaranas ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa bahay na ito. Dito po talaga, parang lagi lang talaga may nakatingin na tao, lalo pag wala akong kasama. Kapag tahimik, parang mararamdaman mo na parang may tao kang, may kasama ka palagi at isa ka lang. Ang kababalaghan sa bahay na ito walang pinipiling oras dahil kahit tirik ang araw, ang mga espiritu nagpaparamdam kay Cyril. Isa naman kahit walang tao sa kusina, ang iyong maririnig, nagkakalampaga mga kubyertos. Kaya raw pati ang ibang nangungupahan, ang lumang dining table ang iniiwasan. Pero ang pinaka-nakakatakot na karanasan ni Cyril sa bahay ni ito ang makarinig ng hindi pamilyar na boses. Ang nakikita po ninyo ay ang bahay ng mga payumo kung saan naganap ang karumal-dumal ng massacre. Malamig na bangkay na pong natagpuan kagabi ang mga mag-iinang payumo sa Santa Rosa, Laguna. Ang bahay na inuupahan ni Cyril sa Santa Rosa, Laguna ay ang mismong bahay pala kung saan nangyari ang isang kahindik-hindik na payumo massacre noong 1995. Walang habas na pinatay ang 4 na miyembro ng pamilya Payumo sa sarili nilang tahanan. Halos 10 tama ng saksak ang tinamo ng bawat biktima. Kaya milagro maituturing na nakaligtas ang isa sa kanilang mga anak, si Helen Grace Payumo o Sweet na nooy 11 anyos lang. September 9, 1995, bigla na lang po ako nagising dahil nagkakagulo po ang mga kapatid ko at ang mami ko. Umihiyaw po sila na parang takot na takot. Kasama ko po ang atimaan ko, pangalawang kapatid ko, sa kwarto po namin magkakapatid. Akmang pipigilan ni Sweet ang kanyang kapatid sa paglabas ng kwarto, ngunit hindi siya nagpapigil. That time po, bumalik po ako dun sa higaan ko. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko noon. Ang batang si Sweet wala raw kaalam-alam sa kung ano na ang nangyayari. Pero nabalot daw siya ng takot dahil sa naririnig na sigawan at boses ng pagmamakaawa. Ilang minuto din po, lumabas na rin po ako. Hanggang sa paglabas ko po ng kwarto, nakita ko na po na
na nakahandusay yung mga kapatid ko at ang mami ko. Ano ka sa mga anak ko? Ako na lang! Parang awa mo na iwan! Ako na lang! Huwag mo na asawa ang mga anak ko! Hoy! Ikaw! Eto! Tinalian po ako sa kamay, sa paa, sa bibig, at piniringan po ako. Tapos nung time po na pinadapa po ako nung isang lalaki, sabi po sa akin nung isang lalaki na kailangan namin tong gawin sa inyo dahil may kasalanan ng daddy niyo sa amin. Bali po, nung lahat po kasi na nakatali na po kami lahat, kinaladkad po kami, si Mami, si Ate Joanne, si Ate Maan, ako, kinaladkad po kami sa master bedroom. Tapos, ang kuya ko po, separate po sa amin. Sa ano po siya, sa CR po. Una pong sinaksak, Mami. Tapos, Ate Joanne, Ate Maan, tapos ako po. Nakita ko po lahat yon. Maluwag po yung pagkakapiring sa akin. Matapos makita ang walang awang pagpatay sa kanyang pamilya, ano kaya ang mangyayari sa batang si Sweet? Una pong sinaksak, Mami ko. Tapos Ate Joanne, Ate Maan, tapos ako po. Nakita ko po lahat yon kasi maluwag po yung pagkakapiring sa akin. Pagkatapos patayin ng kanyang ina at mga kapatid, si Sweet naman ang binalingan ng suspect. Nagtamo siya ng isang saksak sa leeg, 2 sa tagiliran at 2 sa gawing paa. Kaya himalang maituturing na siya'y nakaligtas. Yung sinaksak ako sa leeg, dinidiinan po muna, tapos inikot-ikot po yung patalim sa loob ng leeg ko. After po nun, nagpatay-patayan na po ako. Kunyari po, hindi na ako humihinga. Dahil sa mga natamong saksak, nakomatose si Sweet at mula nang magkamalay sa ospital, madalas na niyang mapanaginipan ang kanyang pamilya. Sa panaginip ni Sweet, nakasuot daw ng puting damit ang kanyang pamilya habang naglilinis. Kalaunan, positibong kinilala ni Sweet ang mga pumaslang sa kanyang pamilya. Hinatulan ng korte ang mga suspect ng 4 counts ng murder at 1 count ng frustrated murder. Ang parusa habang buhay na pagkakakulong. Ang bahay na pinangyarihan ng krimen pinapaupahan na ni Sweet at nagsilbing tahanan nila Cyril na di umani may kakaibang nararamdaman sa bahay. Partikular sa lumang lamesa na ito. Itong table na to, ito yung nagsilbing witness nung nangyari sa amin sa pamilya ko. Yung pinasok kami dito. I wonder, posible kaya ang pamilya Payumo ang nagpaparamdam sa bahay na to? Para alamin ang misteryo sa likod ng mga sinasabing pagpaparamdam, inilapit namin ang kasong ito sa paranormal expert na si Jericho Ibanez. Sa pagkakataong ito, hindi niya gagawin ang investigasyon sa loob mismo ng bahay. Ang pamamaraan daw na kanyang susubukan, ang tinatawag na remote viewing. Para siyang pag-i-spy, no? Yung malayo yung agwat, long range talaga siya na para siyang way ng CCTV camera na makikita mo ginagawa niya ron or the source itself. Sa pamamagitan ng video ng bahay na kuha ng I Wonder team, isinagawa ni Jericho ang tinatawag na site investigation. Lakas na, parang emotional early din sa kusina. Unang pasok, parang kusina ba yun? Unang pasok niya. May nabibrate ako na parang pinisil yung ilong. Ginawa silang manika, parang ganun. Naglaruan. Yung emotions niya. Hindi ko lang kung spirit ba yung tatlong yun. Yung parang umatake, iba yung nakita ko eh. Parang demonic. Features eh. Ayon sa investigasyon ni Jericho, kapag nawawala tayo sa mundo, may naiiwan tayong enerhiya sa mundong ibabaw. As a human, no, meron tayong tinatawag na electromagnetic energy. So yung energy natin,
kung ating panahon na namatay tayo, halimbawa, iniwan natin ang emotions natin is yung anger, anxiety, gano'n, you are depressed or distressed. So yun yung naramdaman din ng living. Sa kasalukuyan, sarado na ang kaso ng pamilya Payumo at naniniwala si Sweet na ang kanyang pamilya nasa mabuting kamay na ngayon. Totoo nga kayang nakakatulong ang mga di matahimik na kaluluwa para sa paghahanap ng hustisya? Ano naman itong mga kapitbahay na ito? Nagtatapo naman ang basura ito sa tapat ng bahay ko. Ang pagiging masungit na kapitbahay, dahilan ba para kitilin ang iyong buhay? Sa Barangay 196, Matang Tubig sa Tondo, Manila, nakatira si Rosabella Amurao o mas kilala sa palayaw na Melda. At katulad ng tipikal na kapitbahay, si Aling Melda, pinaguri ang si Lola Sungit. Ay, nako! Ang ito mga bata na to. May matutulog. Ang iingay nyo. Lola Sungit! Aba na nga kasama, ha? Ang ugali kasi ng tiyahin ko talaga yan, masungit, lalo na sa mga, hindi sa lugar namin, maingay, maraming makulit na bata. Minsan lalabas ng bahay yan, na magsusungit yan dahil nga sa minsan kinakalampag yung gate niya ng mga bata. Pero noong ika-16 ng Pebrero taong 2011, biglang umalingasaw ang isang kakaibang amoy sa mismong bahay ni Lola Melda. Ang pamangking si Edmond ang unang nakadiskubre na ang pinagmumulan pala ng amoy ang mismong duguan at naagnas ng katawan ng kanyang tiyahing si Melda. Nakita ko na lang na nakahandusay ang tiyahin ko at umanilag na lang yung kamay niya na Merilos. Base sa isinagawang report, matapos matuklasan ang bangkay ng biktima, lumalabas na 3 araw ng patay si Lola Melda at biktima raw ito ng isang karumal-dumal na krimen. Pagpasok mo dun sa loob, makikita mo na yun nga, gulo-gulo yung gamit. Then, yung si Lola Bella is nandun sa stage ng decomposition. Sa sinagawang autopsy sa katawan ni Lola Melda, bakas ang marka sa kanyang leeg. Indikasyon na isa sa mga ikinamatay nito ay asphyxiation o kawalan ng daloy ng oxygen dahil sa pagkakasakal. Nagtamo rin si Lola Melda ng ilang saksak sa katawan, bukod pa sa mga sugat na nagsasabing nanlaban ito. Sa masaklap na nangyaring ito kay Lola Melda, ano kaya ang intensyon ng taong may gawa nito? Base sa isinagawang investigasyon, lumabas na pagnanakaw ang motibo ng taong pumatay sa matanda. Una, wala kaming naging lead dun sa kaso. Habang patuloy ang aming pag-iimbestiga at pakikipag-ugnayan sa mga barangay officials, unti-unti namin na-establish yung... Base sa isinagawang investigasyon, lumabas na pagnanakaw ang motibo ng taong pumatay sa matanda. Pero isang bagay nga raw ang hindi mapaniwalaan ng mga otoridad dahil makalipas na nga ilang araw, kusang sumuko ang suspect na nagngangalang John Between. At ang nagtulak daw sa kanya para aminin ang ginawang krimen, ang pagpapakita di umano ni Lola Melda. Suko na ako! Yung asawa ko, ikot ng ikot sa taas na parang hindi malaman kung saan lulusot, kung saan uupo, kung saan tatago. Hanggang sa yun na nga, nabaybay na tigil kong tungtong na yung salaysay. 3 araw daw nawala yung asawa ko. 3 araw na rin namamatay yung matanda. Parang napagtugma-tugma nila. Dahil na rin sa udyok ng asawang si Elizabeth, nagpa siyang sumuko ang nooy 32 taong gulang na si John. Ayon sa kwento ni John, alas 11 raw ng gabi nang pasukin niya ang bahay ni Lola Melda. Dito nakita niyang mahimbing na natutulog ang matanda at sabay pa sekretong ginalugad ang mga gamit nito.
Pagnanakaw lang daw ang intensyon niya nung gabing iyon. Pero nagbago raw nang magising ang biktima. Sa kabuuan, bukod sa pagpatay kay Lola Melda, nagnakaw din siya ng mahigit 50,000 piso na halaga ng alahas at pera. Malaking tulong man ang pag-uudyok ni Elizabeth na sumuko ang asawa, ang naging susi daw talaga sa kasong ito ang di umano'y pagpapakita at pagpaparamdam mismo ni Lola Melda kay John John. Nung pinakausap namin siya, takot na takot siya na napapanaginipan niya to. Ipapakita sa panaginip niya, kaya isa rin yun sa dahilan kung bakit siya sumuko. Tuluyan niyang nahatulan ng kasong robbery with homicide si John John Between, habang buhay na pagkakakulong ang kanyang naging sentensya. Ang pagpaparamdam na sinasabi ng mga sospek, maaari nga bang ito'y katotohanan o dala lang ng kanilang matinding konsensya? Ayon sa eksperto, hindi ko i-discount completely yung fact na pwedeng may nakikita sila. Scientifically, meron kaming sinasabi na the meaning you give is the instinct that you live. In common terms, pwedeng ang tawag natin doon konsensya. Sa kahabaan ng Quirino Highway sa Maynila, matatagpuan ang Paco Train Station na tila niluma na ng panahon. Taong 1915 nang nagsimula ang operasyon ng estasyon. Pero pagkalipas ng ilang taon, ang gusaling naging saksi ng gyera at kasaysayan ng ating bansa, unti-unti nang inabandona. Sa kasalukuyan, nasa ilalim na ito ng pangangalaga ng gobyerno na matatagpuan sa Quirino Highway. Pero gaano man kahigpit ang pagbabantay dito, ayon sa mga usap-usapan, tila hindi raw may iwasang may manahan sa lumang estasyon. Isang nilalang na hindi raw tao. Mismong ang mga gwardya na nagbabantay rito ang magpapatotoo raw ng kwento na to. Kasi parang meron ka laging kasama. Yung hindi ka nag-iisa, hindi mo lang papansinin. Kasi gabi-gabi man trabaho yun eh. Sa observe ko, sa mga ilang araw, may nakita talaga ako dito, bata at saka dalawang matanda. Yung bata, naglalaro dyan sa may area na yan, sa loob. Ayon sa mga kwento, espiritu daw ng isang batang babae ang gumagala at naglalaro sa lumang estasyon. I wonder, may kwento kaya sa likod ng pagmumulto na to? Sa pagsaliksik ng aming team, isang balita at artikulo na aming hinahanap ang nadiskubre. Makikitang naglalakad si Avila, hawak ang kamay ni Arlene. Patingin-tingin sa likod ang bata, tila nag-aalala. Taong 2014, napabalita na may isang babae na walang awang pinatay at ginahasa sa loob ng lumang estasyon. Batay sa investigasyon, sinakal, pinalo sa ulo at kinahasa ang bata. Ang ama ng kaawa-awang bata na ito natunton ng I Wonder Team, si Ariel. Kwento niya sa amin, 6 na taong gulang pa lang ang anak niyang si Arlene nang mangyari ang krimen. Ang time yung nangyari na yun, nung hapon, masaya na kasi masaya kami. Sinundo ko siya sa bahay para bumili kami ng gas, tapos bibili ko sila ng mga laruan. Yung anak ko, nagpipilit sa akin sumama na sa biyahe. Abala noon sa pagtatrabaho si Ariel at ang kanyang asawa nang walang awang
pagsamantalahan ng isang lalaki ang kaniyang anak. Tsaka lang niya sinabi sa akin na, si Arlene patay na. Sabi ko, saan nakita? Doon sa lumang istasyon ng tren sa Plaza Dilao. Sabi ko, tapos doon na ako pinuntahan namin sa morgue. Doon na ako umiyak sa may loob ng morgue kasi doon ko nakita yung anak ko na dilat yung mata, puro buhangin yung bunganga. Kung ganun mangyayari sa anak ko, yung pilit niyang sumama sa akin, sana sinama ko lang yun. Hindi sana nangyari yun. Kung pagtatahi-tahiin ang kwento na sinapit ng anak ni Ariel na ginahasa at pinatay sa Paco train station at di umano'y batang nagmumulto rito, maaari nga nating isipin na ang espiritong nagmumulto dito sa Paco train station ay walang iba kundi si Arlene. Naghihintay pa rin sa pag-uwi ng kanyang ama. Sa pagbabalik ng I Wonder, abandonadong Paco train, may nagmumulto raw? Kaluluwa ng batang pinatay sa lumang istasyon ng tren. Posible nga bang nagmumulto? Ayon mismo sa simbahang Katolika, walang kaluluwa na namatay ang bumabalik pa sa mga mundo ng mga buhay. Bagamat mahirap paniwalaan ang mga kwento ng kababalaghan, ayon mismo sa ating mga eksperto, hindi sa lahat ng pagkakataon, likhang isip lang ang mga ito. Yung iba naman talaga batay sa katotohanan, no? Kaya lang dahil matindi yung katotohanan yon at pwedeng makasakit ng damdamin, so ito ay pinapanipis, pinapalambot, pinapagaang. Kaya minsan, nagiging entertainment yung kwentong bayan, pero batay ito sa isang malagim na katotohanan. Mga ka-wonder, ang mga kwento ng kababalaghan, mga kwento ng katatakutan, hindi man natin ito mapatunayan kung tunay na nangyari, importante, galangin natin, irespeto, lalong-lalo na ang mga nagkukwento nito. Dahil ang mga kwento ng katatakutan, mga kwento ng mga kababalaghan sa mga nakalipas na panahon ay magiging bahagi pa rin ng ating kasalukuyan. Mga ka-wonder, kung meron po kayong topic na gusto nung pag-usapan natin, mag-email lang po sa amin dito sa iwondergtv@gmail.com at i-follow niyo po ang aming social media accounts ng I Wonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder.